Mga Biblia sa Genesis chapter 14. Babasahin po natin yung huling parte lamang. Genesis chapter 14, verses 17 hanggang 24. Basahin po natin pagkatapos tayo po ay dumulog sa Panginoon sa panalangin. Verse 17. Siya'y sinalubong ng hari ng Sodoma pagkatapos na siya'y bumalik mula sa pagkatalo ni Kedorlaomer at sa mga haring kasama niya sa libis ng Siave na siyang libis ng hari. At si Melchizedek, hari ng Salem, na pari ng kataas-taasang Diyos, ay naglabas ng tinapay at alak. Siya'y kanyang binasbasan na sinabi, pagpalain si Abram ng kataas-taasang Diyos na lumikha ng langit at lupa. At purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay ng iyong mga kaaway sa iyong kamay. At binigyan siya ni Abram ng 10 bahagi ng lahat. Sinabi ng hari ng Sodoma kay Abram, ibigay mo sa akin ang mga tao at kunin mo ang mga ari-arian para sa iyong sarili. Sinabi ni Abram sa hari ng Sodoma, ako'y sumumpa sa Panginoong Diyos na kataas-taasan na lumikha ng langit at lupa, na hindi ako kukuha kahit isang sinulid o isang panali ng sandalyas o ng anumang para sa iyo, baka iyong sabihin, pinayaman ko si Abram. Wala akong kukunin maliban sa kinain ng mga kabataang lalaki at ang bahagi ng mga lalaking sumama sa akin, sina Aner, Eskol, at Mamre. Ibigay mo sa kanila ang kanilang bahagi. Tayo po ay manalangin. Kinikilala po namin, Panginoon, mahina po kami pagdating sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Napakaraming mga kasalanan sa aming mga puso, Panginoon, kaya napakahirap na mag-penetrate ang iyong salita sa aming mga buhay. Kaya naman, nagdidepende kami sa iyong Holy Spirit, Panginoon. Ikaw ang magpalinaw at mangusap sa bawat isa sa amin, patungkol sa iyong mga salita na aming pag-aaralan, Panginoon. Gawin mo kaming kawangis ng aming Panginoong Yesus, para sa luwalhati ng iyong pangalan. Amen. Nakita natin ang pananampalataya ni Abram na nakaranas ng matinding kabiguan. Nagkaroon ng tagutom sa Kanaan, imbes na magtiwala si Abram sa Panginoon, siya po ay dumiskarte sa kanyang sarili. Pumunta siya sa Egypt at doon nakaranas siya ng marami pang mga kabiguan na bunga ng kanyang pagtalikod sa pangako ng Panginoon sa kanya. Nakita natin ang pananampalataya ni Abram kung papaanong nakarecover siya mula sa kabiguan sa pamamagitan ng repentance at pananampalataya. Nakita natin ang mabuting kamay ng Panginoon kung papaanong kahit ang kabiguan pala ay ginagamit ng Panginoon upang palakasin ang ating pananampalataya. Ito ang nakita natin kay Abram. At ito ang gospel blessing na nakamit ng Panginoong Yesus para sa atin. Hindi natin sinasabi na ito ay license upang magpabaya tayo. Hindi po. Ang sinasabi natin, kahit sa ating mga pagkakamali, kabiguan, ay hindi pwedeng maging hadlang sa ginagawa ng Panginoon sa ating mga buhay. Hindi lamang na ibalik muli
si Abram sa pananampalataya sa Panginoon, kundi mas lalong lumakas ang kanyang pananampalataya. Nakita natin sa chapter 13 kung papaanong nagparaya si Abram upang iuna ang kapakanan ng kanyang pamangkin, ng kanyang kapatid sa pananampalataya na si Lot bago ang kanyang sarili, na kaya niyang talikuran kahit ang kayamanan para sa ikabubuti ni Lot. Nakatingin kasi siya sa pangako ng Panginoon sa kanya, na ibibigay ng Panginoon ang lupang pangako, ang Kanaan sa kanya, sa lahat ng kanyang mga binhi, na ilang beses man niyang ipamigay ang promised land, ang Kanaan, ibabalik at ibabalik ng Panginoon sa kanya ang pangakong ito, ang Kanaan. Sa pagpapatuloy naman natin, makikita natin ang pananampalataya ni Abram sa panahon naman na nasa tuktok siya ng tagumpay. Pauwi si Abram na nagtagumpay laban sa malalakas na puwersa ng Eastern Kings. At daladala niya ang mga tao at pag-aari na kanyang na-recover. Sa pag-uwi ni Abram, sinalubong siya ng dalawang hari. Ang hari ng Salem at ang hari ng Sodoma. Ang dalawang hari na ito ay merong magkaibang nire-represent. Kaya kailangan muna natin silang makilala at pagkatapos ay merong tayong dalawang lessons na makukuha patungkol sa pananampalataya ni Abram sa panahon ng tagumpay, sa panahon ng success. Kilala natin una ang hari ng Sodoma, si Bera, Haring Bera. Nire-represent niya ang makasalanang practice ng mundong ito na taliwas po sa kalooban ng Panginoon. Mamaya titignan natin ang kanyang offer kay Abram. Pangalawa, tignan naman natin ang hari ng Salem, si Melchizedek. Sinasabi po siya ang hari ng Salem na pari ng kataas-taasang Diyos. Ito ang unang pagkakataon na nabanggit ang pangalang Melchizedek sa Genesis chapter 14. Siya ay isang Canaanite king na ang ibig sabihin ng kanyang pangalan ay righteous king. Siya ang hari ng Salem. Ang Salem noon sinasabi ng mga commentators, ito ang Jerusalem. Na ang ibig sabihin ng Salem ay peace, kapayapaan. Sinasabi sa atin na kahit sa gitna ng makasalanang lugar sa Kanaan, ay merong tinawag ang Panginoon na isang hari ng katuwiran at kapayapaan. Posible na kilala ni Abram si Melchizedek bilang pari ng Panginoon at ina-admire ito sa kanyang pananampalataya. Si Melchizedek ay pari ng kataas-taasang Diyos. Bilang pari, siya ang nag-aalay ng mga sacrifices at mediator na mamagitan sa pagitan ng Diyos at ng tao. Posible na isang tao na galing sa lahi ni Noah ang nagpasa ng kaalaman kay Melchizedek patungkol sa Diyos at patungkol din sa pag-aalay ng sacrifice sa Panginoon. Pagkalipas ng 1,000 taon, nabanggit muli ang pangalan ni Melchizedek sa Psalm 110. Basahin ko po, Psalm 110 verse 1. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, si David po ang nagsasalita dito, umupo ka sa aking kanan hanggang sa aking gawing tuntungan ng iyong paa ang iyong mga kaaway. Verse 4. Sumumpa ang Panginoon at hindi magbabago ang kanyang isipan. Ikaw ay pari magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Naging hari si David ng Israel at ginawa niyang royal city ang Jerusalem. At sa
kanilang pagsa-celebrate sa pagiging hari ni David, meron siyang sinabi na higit sa kanya na darating na ipinangako ng Panginoon na ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Kasi sa verse 1, sabi ng Panginoon, sa aking Panginoon. So hindi ito tumutukoy kay David. Merong isang tao na higit kay David na manggagaling sa kanyang lahi na magiging kamukha ni Melchizedek. Sa Hebrews chapter 6 verse 19, pagkalipas pa ng ilang libong taon, doon pa lamang naging malinaw na ang tinutukoy ni David dito ay ang ating Panginoong Yesus. Hebrews chapter 6 verse 19. Taglay natin ito bilang isang tiyak at matibay na angkla ng kaluluwa. Isang pag-asa na pumapasok sa loob ng sanktuaryo sa kabila ng tabing. Na dooy na unang pumasok para sa atin si Jesus, na naging pinakapunong pari magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melchizedek. At magmula chapter 7 ng Hebrews, verses 1 to 10, ipinakita ang pagkakahalintulad ng ating Panginoong Yesus kay Melchizedek. Mabilis nating titignan ang tatlong pagkakahalintulad at pagkatapos dadako tayo sa ating application. Kamukha ni Melchizedek, una, ang Panginoong Yesus ay parehas na hari at pari. Hari at pari. Nung unang itinatag ni Moses ang religion ng Israel, ang posisyon ng hari at ng pari ay magkahiwalay. Hindi pwede magsama sa iisang tao lamang. Sa panahon natin ngayon, hindi pwedeng mailagay sa iisang tao lamang ang posisyon ng presidente at ng chief justice. Merong separation of powers. Kasi nga makasalanan ang tao. Hindi pwedeng i-concentrate sa iisang tao lamang ang kapangyarihan. Sa panahon natin ngayon, sabi ni Richard Phillips, merong separation sa pagitan ng Estado at ng Iglesia. Hindi pwedeng diktahan ng gobyerno kung ano ang dapat na paniwalaan ng Iglesia. At ang mga preachers naman, tayo mga mananampalataya, hindi tayo pwedeng makialam sa pamumuno sa gobyerno. Pero ang Panginoong Yesus, dahil siya ay banal, at kamukha ni Melchizedek, na siya ay pwedeng maging hari at pari at the same time. Dahil siya ang namatay sa krus para sa kabayaran ng ating mga kasalanan, siya ang nagsilbing ultimate priest natin. At ngayon siya ay nakaluklok sa kanang kamay ng Diyos Ama na ibinigay ang sovereignty sa Kanya, kaya siya ang magsisilbing hari natin, king. Pangalawang pagkakahalintulad, sa Hebreo chapter 7 verse 2, una, ang kahulugan ng kanyang pangalan ay hari ng katwiran. Ikalawa, siya rin ay hari ng Salem, na ang kahulugan ay hari ng kapayapaan. Kamukha ni Melchizedek, ang Panginoong Yesus ay Panginoon ng katwiran at Panginoon ng kapayapaan. Take note, una muna ang katwiran bago ang kapayapaan. Una munang nakamit ng ating Panginoong Yesus sa pamamagitan ng kanyang perpektong pagsunod sa mga kautusan ng Diyos at pagbabayad ng kasalanan sa krus, kaya niya ngayon pwedeng ibigay ang kapayapaan sa sino mang mananampalataya sa Kanya. Una, ang katwiran bago ang kapayapaan. Si James Montgomery ang nagsabi, ang problema sa mga tao ngayon, sabi niya, gusto nila ng kapayapaan, hiwalay sa katwiran. Gusto nilang manatili sa kasalanan, pero ayaw nilang maranasan ang mga consequences ng kanilang kasalanan. Parang sa ating mga mananampalataya ngayon, gusto nating maranasan ang inner peace. Pero hindi naman tayo nagsisikap na maging banal, na lumakad sa katwiran. Huwag nating kakalimutan
na ang inner peace, ang joy, at satisfaction ay bunga lamang ng holiness ng ating buhay. Kung nababagabag ka, malungkot ka, balisa, natatakot, at hindi mo alam kung ano ang dahilan, ang ibig sabihin may problem sa iyong relationship sa Panginoong Yesus. Hindi nagwo-worship ang iyong puso sa Panginoon. May kasalanan sa iyong puso na nagpapatuloy. Pangatlo, kamukha ni Melchizedek, ang Panginoong Yesus ay eternal sa kanyang pagiging pari at hari. Sa Hebrews chapter 7, verse 3, walang ama, walang ina, si Melchizedek. Walang talaan ng angkan, ni walang pasimula ng mga araw o katapusan ng buhay. Subalit ginawang katulad ng anak ng Diyos, siya ay nananatiling pari, magpakailanman. So hindi sinabi po ng Bible kung kailan isinilang si Melchizedek, sino ang kanyang mga magulang, at kailan siya namatay. Bigla na lang siyang sumulpot. At ito ang ginamit ng Bible upang i-describe, bigyan tayo ng picture ng eternality, pagiging eternal ng Diyos. Ang Diyos po ay eternal. Ang ibig sabihin, wala siyang umpisa at wala rin siyang katapusan. Ang ating Panginoong Yesus, alam natin na siya ay isinilang kay Maria sa pagiging tao. Pero sabi ni John na ang Panginoong Yesus ay bago pa ang lahat, kasama na ng Diyos Ama. At ang Panginoong Yesus ay siya mismo ay Diyos. So ang ibig sabihin, ang ating Panginoong Yesus dahil siya ay eternal, eternal din ang kanyang pagiging pari at hari. At kung naunawaan natin ito ang magsisilbing source ng ating comfort, ng ating kalakasan. Na sa kabila ng marami nating nararanasang paghihirap sa mundong ito, dahil meron tayong pari na nasa kanang kamay ng Diyos Ama na nagpipray, nag-intercede para sa atin, at siguradong pagkikinggan siya ng Diyos Ama dahil ang ating Panginoong Yesus nakamit na niya, na-purchase na niya ang kaligtasan natin nung siya ay namatay sa krus. So ang ibig sabihin, tayong mga mananampalataya ay dahil sa intercession ng ating Panginoong Yesus sa langit, magpapatuloy tayo sa katwiran, magpapatuloy tayo sa kabanalan hanggang sa marating natin ang glory. Sigurado ang kaligtasan, merong security dahil ang ating punong pari ay nag-i-intercede para sa atin sa kanang kamay ng Diyos Ama. So, ito ang unang lesson na makikita po natin. Sa panahon ng tagumpay, makikita po natin kay Abraham na mas mahalaga ang luwalhati ng Panginoon kesa sa kayamanan. Mas mahalaga ang luwalhati ng Panginoon kesa sa kayamanan. Tingnan natin ang offer ng hari ng Sodoma at kung ano ang naging tugon ni Abraham. Sa verse 21, sinabi ng hari ng Sodoma kay Abraham, ibigay mo sa akin ang mga tao at kunin mo ang mga ari-arian para sa iyong sarili. Dahil nagapi ni Abraham ang mga hari ng Eastern Coalition, karapatan niya na ang lahat ng possession at lahat ng mga tao na na-recover niya, karapatan niya na mapunta sa kanya ang lahat ng mga ito. Makikita natin sa pamamagitan ng offer ng hari ng Sodoma na nire-represent ang makasalanang prinsipyo ng mundong ito. Base sa offer ng hari ng Sodoma, makikita natin ang kaisipan ng maraming mga tao sa mundong ito. Maunawaan natin ang values ng mga taong wala kay Jesus. Ang sabi, ang offer ng hari ng Sodoma, lahat ng ari-arian sa iyo. Ibigay mo lang sa akin ang mga tao. Bibigyan niya ng pagkakataon si Abram na yumaman. At magkakaroon din siya at the same time ng magandang reputation na siya ay isang generous warrior dahil ibinalik niya yung mga tao sa hari ng Sodoma.
Ganito ang nauunawaan ng mundong ito: kayamanan at reputasyon. Ang isang taong wala kay Jesus, ayaw niya ang kayamanan kung makakasira naman ito sa kanyang reputasyon. Ayaw naman niya ang reputasyon kung wala naman itong kasamang kayamanan. Kung kailangan niyang mag-compromise, hindi ba i-compromise niya ang kanyang reputasyon para magkaroon lamang ng kayamanan? Ito ang nakikita natin sa maraming mga tao. Pero ang magkaroon ka ng salapi, kayamanan, at the same time, magandang reputation, hindi ba very tempting yon sa mga tao? Mayaman ka na, maganda pa ang iyong reputation. Alam niyo po ba, tinanggihan ni Abram ang offer ng hari ng Sodoma. Ganito ang kanyang logic, ang kanyang iniisip. Baka iyong sabihin, pinayaman ko si Abram. Huwag nating kakalimutan na ang Sodoma ay sumisimbolo sa makasalanan at makamundong pamumuhay. Makikita natin kay Abram ang pagtitiwala niya sa Panginoon na hindi niya kailangan mag-compromise o magdepende sa isang makasalanang hari upang matugunan lamang ang kanyang pangangailangan, upang siya ay yumaman. Pangalawa, makikita natin kay Abram ang pagkakaroon ng single purpose. Iisang layunin, ang maluwalhati ang pangalan ng Panginoon. Ganito ang gustong mangyari ni Abram. Gustong maging malinaw ni Abram sa lahat ng mga tao na kung siya ay yayaman, ang Panginoon ang nagpayaman sa kanya. At wala siyang ginawang compromise o pagpapabaya. Makikita natin sa Bible na si Abram ay isa sa kilalang mayamang mananampalataya. Hindi nire-reject ni Abram ang kayamanan mismo na para bang ang kayamanan ay kasalanan. Hindi po. Ang gusto lamang mangyari ni Abram ay gusto niyang ipakita at gusto niyang maranasan na kung siya ay aangat sa buhay, yayaman, ay dahil yun ay ibinigay mismo ng Panginoon sa kanya. Hindi dahil siya ay merong ginawang shortcut. Hindi dahil meron siyang kinompromiso. O dahil tumalikod siya sa Panginoon. Ang ibig sabihin, mas mahalaga sa kanya, importante sa kanya, na maluwalhati ang Panginoon kesa siya ay yumaman. Isang bagay na kailangan nating itanong sa ating mga sarili. Makikita ba sa atin ang pagkakaroon ng iisang layunin, single purpose, na maluwalhati ang Panginoon sa buhay natin? Na mas mahalaga ang glory ng Panginoon kesa sa kayamanan sa mundong ito. Mas mahalaga ba ang estado ng ating kaluluwa kesa sa material na bagay? Kung i-commit natin ang buhay natin sa ating daily devotion sa word and prayer, isa ang sigurado, mababawasan ang oras natin. At posibleng mabawasan din ang ating kinikita. Mas mahalaga ba sa atin ang magampanan natin ang ating tungkulin bilang ama at maturuan, i-lead ang ating mga anak sa salita ng Panginoon? Mas mahalaga ba sa atin ang church, ang gawain ng Panginoon kesa sa ating secular work? Sa ating mga Kristiyano, malinaw natin nakikita ang kasalanan sa pandaraya, sa pagnanakaw, sa pagsisinungaling upang yumaman lang. Lahat tayo, nire-reject natin ang ganitong klaseng kaparaanan upang umabante lamang ang ating karera. Pero hindi natin nakikita ang mali kapag inuuna natin ang ating trabaho at napapabayaan ang ating spiritual life. Hindi natin nakikitang mali na
Dahil inuuna natin ang ating trabaho, napapabayaan natin ang ating pamilya at ang ating mga anak. Dahil inuuna natin ang ating trabaho, sa ating secular work, ibinibigay natin ang lahat ng ating kalakasan, pero pagdating sa gawain ng Panginoon, parang pinipilit tayo. Dito, pumapasok ngayon sa atin ang challenge ni Abram. May offer sa kanya at karapatan niya na makuha ang mga kayamanang ito. Pero tinanggihan niya. Bakit? Kasi ganito ang kanyang iniisip. Kung payayamanin siya ng Panginoon, hindi niya kailangang mag-compromise. Kayang ibigay ng Panginoon ang yaman sa kanya. Hindi niya kailangan mag-compromise. Hindi niya kailangan tumalikod sa Panginoon. Hindi niya kailangan mag-shortcut. Ang tanong sa atin, hindi ba kayang ibigay ng Panginoon ang ating pangangailangan araw-araw? Na kailangan natin magtrabaho ng linggo at talikuran ang Sunday na dapat para sa Panginoon? Hindi ba kayang gawin ng Panginoon na payamanin tayo habang inuuna natin ang ating spiritual life, habang inuuna natin ang ating pamilya at binibigyan natin ng priority ang church? Hindi ba kayang gawin ng Panginoon yan habang sumusunod tayo sa kalooban ng Panginoon? Na nagsisikap tayo sa ating trabaho at kung ano ang ibigay ng Panginoon sa atin habang inuunan natin ang mga bagay na espiritual at nagsisikap tayo sa ating trabaho, ano man ang ibigay sa atin ng Panginoon, ang ibig sabihin, yun lamang ang ibinibigay sa atin. At kung umabante ang iyong karir, ang iyong negosyo, habang inuuna mo ang gawain ng Panginoon, ang ibig sabihin, ang iyong yaman, ang iyong pagkain ay galing sa Panginoon. At nag-glorify ang Panginoon sa ganitong klaseng sitwasyon. At ito ang gustong makita ni Abram sa kanyang buhay. Ayaw niya mag-compromise na tanggapin niya ang iniaalok ng Sodoma na masabi ng lahat ng mga tao. Ang nagpayaman kay Abram ay ang kasalanan, ang hari ng Sodoma. Ang gustong ipakita ni Abram sa kanyang buhay, na sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Panginoon, ginawa niya priority ang kingdom ng Panginoon, pero sa kabila nito ay siya yumaman. So ang ibig sabihin, ang Panginoon ang nagbigay ng yaman sa kanya. Isang bagay na kailangan nating itanong sa ating sarili. Bakit kailangan nating pabayaan ang ating pamilya? Ang ating daily devotion sa word and prayer? Ang church. Bakit? Kasi hindi kayang ibigay ng Panginoon ang yaman na gusto natin kung iulan natin ang kingdom ng Panginoon. May mali. Makikita natin ang absolute commitment ni Abram para sa luwalhati ng Panginoon. Ang sabi nga, ako'y sumumpa sa Panginoong Diyos na kataas-taasan, na lumikha ng langit at ng lupa, na hindi ako kukuha kahit isang sinulid o isang panali ng sandalyas o ng anumang para sa iyo. Baka iyong sabihin, pinayaman ko si Abram. Pinapakita dito ang absolute commitment ni Abram na wala siyang anumang kukunin, na nagaling sa kompromiso, nagaling sa shortcut, na nagaling sa kasalanan. Sa Matthew 6, verse 24, ang binasang text kanina sa ating giving, walang makapaglilingkod ng dalawang Panginoon, sapagkat kapopuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Hindi kayo makakapaglingkod ng Diyos at ng kayamanan. Ang sinasabi sa atin, hindi natin pwedeng pagsabayin ang paglilingkod natin sa kayamanan at paglilingkod natin sa Panginoon. Kailangan lang nating mamili ng isa. At alam niyo po ba, ito ang susi sa kung papaano dapat tayo mamuhay upang maranasan natin ang joy, ang satisfaction sa ating buhay.
Huwag po nating isipin na para lang sa mayayaman ang ganito. Pwedeng mahirap ka, pero sa puso mo, ang ninanais at pinapangarap mo ay ang kayamanan ng mundong ito. At hindi ang Diyos ang iyong dinidesire. Si J.C. Ryle, sa kanyang comment sa Matthew 6:24, sabi nga, marami sa mga Kristiyano ngayon, sa maraming iglesia malulungkot, feeling empty, hindi sila satisfied sa sarili, pero hindi nila alam kung bakit. Ito ang sinabi niyang reason. Pinagsasabay nila ang paglilingkod sa kayamanan at sa Panginoon. Maraming mga Kristiyano, tama, meron kang makikitang commitment sa Panginoon. Pero hindi 100%. Habang walang offer, ang mundong ito, walang opportunities, maglingkod ka sa Panginoon. Pero the moment na merong offer, opportunity na yumaman, una mo yung mundo, kayamanan. Kaya hindi umabante. Kailangan ng 100% commitment, absolute commitment, na ang paglilingkuran natin ay ang Panginoon, hindi ang kayamanan. Kapag sinasabi nating worldliness, alam niyo po ba, ito ay tumutukoy sa estado ng ating puso. Importante na maunawaan natin para alam natin paano i-deal. Kapag pinag-uusapan ng worldliness, tumutukoy ito sa estado ng ating puso. Sino o ano ang nagbibigay ng kasiyahan at value sa iyong buhay? Sino o ano ang nagbibigay ng meaning sa iyong buhay? Ang Diyos ba o ang mga material na yaman ng mundong ito? At ito ang mahirap at very tricky ang worldliness. Kasi ito ay nakatago sa ating puso, una, at pangalawa, tumutukoy ito sa mga lehitimong bagay na ipinag-uutos ng Panginoon sa atin. Kaya madaling mahulog sa sin of worldliness na hindi natin napapansin. Hindi po kamukha ng adultery o pagnanakaw, alam natin, kasalanan yan. Pero alam niyo po ba, ang sin of worldliness, hindi natin nakikita yan. Ano ang mali sa pagtatrabaho? Wala. Di ba, magkakasala ka kung hindi ka magkatrabaho. Ano ang mali na i-enjoy natin yung mga mabubuting bagay sa mundong ito? Wala. Actually, magkakasala ka kung hindi mo makikita ang mga mabuting bagay na yan na galing sa mabuting kamay ng Panginoon na kailangan nating i-enjoy at ipagpasalamat sa Panginoon. Ano ang mali kung pag-uusayan mo ang iyong trabaho upang tumaas ang iyong kita? Wala. Walang mali sa mga ito. Pero ang tanong, sa ating puso, ang mga bagay na ito ba ang tunay na nagbibigay ng kasiyahan sa atin? Ang mga bagay na ito ba ang dinidesire at pinapanaginip natin na iniisip natin magbibigay ng mataas na value sa ating buhay? Na iniisip natin na kung magkakaroon tayo ng mga ganitong yaman ay tataas ang tingin ng tao sa atin? Iyon po ang worldliness. Question po patungkol sa ating puso. Kaya mahirap makita. Kaya mahirap lunasan. Kaya maraming mga Kristiyano na nahuhulog sa kasalanan ng worldliness na hindi nila nakikita at hindi nila napapansin. Kaya ang susi sa sin of worldliness, hindi man yung lumayo tayo sa mga bagay sa mundong ito. Hindi. Kailangan natin magtrabaho, kailangan natin magsikap sa ating trabaho, kailangan natin mag-provide sa ating pamilya, kailangan natin i-enjoy ang mga bagay sa mundong ito. Ngayon, ano ang susi? Yung araw-araw na ang ating puso sa ating daily devotion, tunay na nag-worship sa Panginoon. Araw-araw sa ating daily devotion, nasa-satisfy ang ating puso sa Panginoon. Na-enjoy natin ang Diyos. So, ang daily devotion, hindi lang po yung nagbasa ka, nag-pray ka, tapos na. Hindi po.
ang goal ng daily devotion, ma-enjoy natin ang Diyos. Ang goal ng daily devotion, maranasan natin ang Diyos. Ang satisfaction para sa ating kaluluwa. At the moment na maranasan natin ang Diyos sa ating buhay, ang satisfaction para sa ating kaluluwa, ma-enjoy natin yung mga bagay sa mundong ito na hindi natin sinasamba. Yun lang ang solusyon sa worldliness. Ito ang makikita natin kay Abraham, na siya ay sumamba sa Panginoon sa pamamagitan ni Melchizedek. At tinanggihan niya ang offer ng hari ng Sodoma. Pangalawang lesson, nagdepende si Abraham sa katwiran na galing sa Panginoong Yesus. Ang Panginoong Yesus dito ay ipinapakita kay Melchizedek. Nagdepende si Abraham sa katwiran na galing sa Panginoong Yesus at hindi sa kanyang sariling katwiran. Sa offer ng hari ng Sodoma kay Abraham, ang binibigyan ng credit dito ay si Abraham. Binibigyan niya ng reward si Abraham na sa offer ni Bera na hari ng Sodoma, parang niyang sinasabi, deserve mo na i-reward ka. Kasi malakas ka. Nagapi mo ang mga kalaban. Deserve ka. Deserving ka. Tinanggihan ni Abraham ang offer. At dito natin makikita ang strength ng pananampalataya ni Abraham. Hindi naniwala si Abraham sa kasinungalingan na deserving siya. Hindi naniwala si Abraham sa kasinungalingan na magaling siya. Kaya siya nanalo sa labanan. Sa verses 18 to 20, basahin ko po, at si Melchizedek, hari ng Salem na pari ng kataas-taasang Diyos, ay naglabas ng tinapay at alak. Siya'y kanyang binasbasan na sinabi, pagpalain si Abraham ng kataas-taasang Diyos, na lumikha ng langit at ng lupa, at purihin ang kataas-taasang Diyos, ito po, na nagbigay ng iyong mga kaaway sa iyong kamay. So sinasabi ni Melchizedek, ang nagbigay ng tagumpay kay Abraham ay ang Panginoon. At hindi dahil siya ay malakas, hindi dahil siya ay magaling. Kaya ang ginawa ni Abraham, imbes na tumanggap siya ng reward sa hari ng Sodoma, siya pa ang nagbigay ng ikapu kay Melchizedek sa Panginoon. Dahil ibinibigay niya ang credit, ang glory sa Panginoon. Ayaw niyang kunin ang credit. Kinikilala ni Abraham si Melchizedek na superior sa kanya at bilang pari ng Panginoong Diyos. Sa pagbibigay ng ikapu ni Abraham, kinikilala at tinatanggap niya ang Panginoon ang nagbigay ng tagumpay sa kanya at hindi ang kanyang sariling kalakasan. Mas ninais ni Abraham ang pagpapalang katwiran mula sa ating Panginoong Yesus na makikita natin kay Melchizedek na siya ang hari ng katwiran kaysa sa sarili niyang katwiran. Mas ninais ni Abraham na mapurihan ang Panginoon sa kanyang tagumpay kaysa sa mapunta sa kanya ang glory. Maniniwala po ba kayo kung sasabihin natin, mas mahirap ipamuhay ang ating pananampalataya sa panahon ng tagumpay? Yung panahon na nakakasunod tayo sa kalooban ng Panginoon kaysa sa panahon ng kabiguan. Mas madaling maging Kristiyano kapag nakakaranas tayo ng kabiguan kaysa sa panahon ng tagumpay. Maraming mga Kristiyano, hindi nila alam kung paano ipamuhay ang kanilang pananampalataya sa panahon na sila ay nakakagawa ng mabuti para sa Panginoon. Sa panahon na nararanasan nila ang tagumpay ng kanilang pananampalataya. Ito ang reason kung bakit bumabagsak sila agad.
May panahon sa buhay nating mga Kristiyano na nakakasunod tayo sa mga kautusan ng Panginoon. Nagiging masigasig tayo sa gawain, paglilingkod sa gawain ng Panginoon. May mga panahon na nakikita natin na visible na binibless ng Panginoon ang ating ginagawa para sa Kanya. Sa panahong ito, kung naunawaan natin kung papaano po nagpo-function ang ating makasalanang puso, ito ang panahon na malakas ang temptation na magdepende tayo sa ating sariling katwiran. Magkaroon tayo ng kaisipan na dahil nakakagawa tayo ng mabuti, mas lalo tayong nagiging katanggap-tanggap sa Diyos. Dahil meron tayong ginagawa para sa Panginoon, deserving tayo sa kung anumang reward na gusto nating hingin sa Panginoon, kaya nagiging demanding tayo. Actually po, kung kilala natin ang ating puso, ito ang default setting natin. Ibig sabihin, kung wala tayong gagawin sa panahon na nakakaranas tayo ng tagumpay, ganito ang magiging kaisipan natin. Mabuti ako, kaya ako minamahal ng Panginoon. Nakakasunod ako, kaya ako tatanggapin ng Panginoon. Ito ang default setting natin. Kaya dito pumapasok ang importansya ng self-examination at mortification of sin araw-araw bilang mga Kristiyano. Sa sitwasyon ni Abram na nasa tuktok ng tagumpay, hindi natin siya kamukha. Tayo po, walang strength ang ating pananampalataya na tanggihan ang offer ng hari ng Sodoma, ang self-glory, ang natanggihan ng credit. Wala tayong ganong strength. Kaya naman, sa panahon ng tagumpay, dahil mahina ang ating pananampalataya, hindi natin nakikita, mag-umpisa tayo, magdepende sa ating sarili. Ang ibig sabihin, lumalayo tayo sa Panginoon. At kapag lumalayo tayo sa Panginoon, ang ibig sabihin, humihina ang ating pananampalataya. At hindi magtatagal, babagsak muli tayo. Kailangan nating maunawaan ang essence of sin. Ang kasalanan po, primarily, hindi siya pagsuway sa mga kautusan o paglabag sa mga kautusan ng Diyos. Kasama po ito. Pero ang paglabag sa kautusan, simptomas lang ng kasalanan na nasa ating puso. So primarily, ang kasalanan ay meron tayong nakikitang ibang tagapagligtas, ibang Savior maliban kay Jesus. Posible ang material na bagay, posible ang ating performance, ang ating ginagawang mabuti para sa Panginoon. Na iniisip natin ito ang magbibigay ng kasiyahan at value sa atin. Kaya naman, alam niyo po ba, kung ito ang definition ng sin, posibleng mangyari. At ito ang nangyayari sa maraming mga Kristiyano. Makikita mo sa panlabas nilang buhay, sumusunod sila sa kautusan. Pulido sa labas. Pero deep inside, malayo sila sa Panginoon. Dahil ginagawa nila ang kanilang pagsunod, dahil ito ang basis ng kanilang acceptance sa Diyos. So, sa labas, wala kang makikitang problema, pero sa loob-looban pala ang kabulukan. Dahil ang essence ng sin ay meron tayong ibang sinasamba. Meron tayong mga idols. At sa ating mga Kristiyano, napakadali para sa atin na gawin nating idol ang ating performance, ang ating pagsunod, ang ating pagtulong, ang ating paglilingkod, ang lahat ng ating ginagawang mabuti para sa ating Panginoon. Ang isang bunga. Ang isang bunga nito ay nahihirapan tayong makita ang ating pagkamakasalanan. Kapag nagdidepende tayo sa ating performance, ginagawa nating idol ang ating paglilingkod, mahihirapan tayong makita ang sin
sa ating buhay. Ang sinasabi ng ating Panginoong Yesus, kailangan ang isang normal na Christian, poor in spirit. Anong ibig sabihin ng poor in spirit? Nakikita niya na siya ang unang-unang masama. Nakikita niya ang kanyang sarili na isang makasalanan, poor in spirit. Kapag nagdidepende tayo sa ating performance, hindi natin nakikita ang ating sariling mga kasalanan. Hindi tayo naniniwala. Kung sasabihin tayo na tayo ay masama, na mali ang ating ginawa, hindi tayo maniniwala. Bakit? Kasi meron tayong ginagawang mabuti. At yun ang pinagdedependahan natin para sa ating value, para sa acceptance natin sa Panginoon. Kahit nga ang Holy Spirit, kapag naririnig mo ang Word of God, kinoconvict ka sa iyong kasalanan, nire-reject mo. Kasi meron kang pinangangawakan. Hindi totoo ang sinasabi ng Holy Spirit na makasalanan ako. Mabuti ako kasi meron akong ginagawang mabuti. Naglilingkod ako sa Panginoon. Mahirap mag-repent sa kasalanan sa ganitong klaseng kalagayan. Nakikita mo ang lahat ng kasalanan sa iyong paligid, pero hindi mo nakikita ang kasalanan sa iyong puso. Ito ang malaking problema kapag hindi natin na-deal ang idol sa ating puso. Sa ganitong kalagayan, imposible mong maranasan ang gospel, ang pag-ibig ng Panginoong Yesus. Ngayon papasok ang solusyon, ang essence ng gospel. Na hindi lang pinatawad ang lahat ng kasalanan natin, tayong mga nakipag-isa kay Jesus, dahil sa kamatayan ni Kristo, kundi pinasuot din sa atin ang katwiran ni Jesus. Na ang perpektong pagsunod ni Jesus sa lahat ng mga kautusan ng Diyos nung siya ay nabuhay sa mundong ito, lahat ng yun ay kinredit, pinasuot sa ating mga Kristiyano. Kaya naman ako na isang mananampalataya, tinanggap ako ng Diyos na banal, hindi dahil sa aking performance, hindi. Dahil sa katwiran ni Jesus na ipinasuot sa akin. Kung ang isang Kristiyano ay lumalakad sa kabanalan at sensitive siya sa kasalanan, every time na siya ay nakakagawa ng mabuti para sa kanyang kapwa, para sa gawain ng Panginoon, palagi siyang nagre-repent. Hindi lamang yung nagawa niyang kasalanan, kundi pati yung pagdidepende niya sa kanyang mabubuting gawa, self-righteousness. Nire-repent niya araw-araw. Hindi lang siya umihingi ng tawad sa lahat ng nagagawa niyang mali. Inihingi din niya ng tawad araw-araw. Ang pagdidepende niya sa kanyang performance upang tanggapin siya ng Diyos, self-righteousness. At palaging bumabalik sa gospel na tayong mga mananampalataya tinanggap na banal ng Diyos. Hindi dahil sa ating performance. Hindi. Wala tayong mabuting gawa. Tayo ay nakatayo sa harapan ng Diyos na banal dahil sa katwiran ng ating Panginoong Yesus. At ito ang nire-remind natin sa ating sarili araw-araw, ang gospel. At ito ang nagbibigay ng solusyon sa sin sa ating puso. Alam niyo po ba, kapag nagagawa natin ito araw-araw sa tulong ng Holy Spirit, mararanasan natin ng freedom at growth. Hindi na natin kailangan magpanggap na tayo ay mabuti, na mahal natin ang Panginoon, na tayo ay masunurin. Ito yung sinasabi ni Jerry Bridges, kapag ang isang Kristiyano nagpapanggap, tinatago niya ang kasalanan, parang nasa treadmill ka. Nakakapagod ang ganitong klaseng buhay. Yung meron tayong sinusot na maskara. Nagpapanggap tayo na hindi naman tayo yun. Ang isang Kristiyano na naunawaan niya ang gospel, na siya ay nakatayo sa harapan ng Diyos dahil sa katwiran lamang ng Panginoong Yesus, hindi mahirap sa kanya na aminin ang kanyang mga pagkakamali, ang kanyang mga kasalanan. Bakit? Hindi naman nakadepende ito ng pagtanggap ng Diyos sa kanya. Napakadali para sa kanya mag-repent ng kasalanan
Ang nagbibigay ng power sa Kanya, hindi naman nagbabago ang pag-ibig ng Diyos sa Kanya. Nakadepende sa kung ano ang nakamit ng Panginoong Yesus. Sa krus, mawawala ang maraming pretensions sa ating buhay. At alam niyo po ba, yun ang umpisa ng ating maturity. Kapag inaamin natin ang ating mga weaknesses, ang ating mga kasalanan, makikita natin ang tunay na value ng katwiran ng ating Panginoong Yesus na ipinasuot sa atin. Iyon ang tunay na maturity. At ito ang irony ng buhay Kristiyano. The more na tinatakpan natin ang ating kasalanan at nagsusuot tayo ng maskara, gusto nating ipakita na tayo ay mabuti, masunurin, the more na sumasama tayo, lumalayo tayo sa Diyos. Pero kapag nireveal natin ang ating kasalanan, inalis natin ang maskara, inamin natin ang ating kasalanan, ito ang magtutulak sa atin sa gospel, sa katwiran ng Panginoong Yesus. Pupulido, aayos ang buhay natin. Kasi nag-grow tayo every time na tumitingin tayo sa gospel. Pero hindi tayo pwedeng tumingin sa gospel na tinatago natin ang ating sin. Hindi. Actually, ang sin natin ang nagtutulak sa atin para makita natin ang tunay at maranasan ang gospel. Na ito ang power ng Diyos para sa ating spiritual maturity. Kaya naman, kung ganito ang ating ginagawa, ang isang Kristiyano na nakaranas ng tagumpay, merong strength ang kanyang pananampalataya, mas lalo siyang magiging matagumpay. Kung malakas ang kanyang pananampalataya, mas lalong lalakas ang kanyang pananampalataya. Kung meron siyang nagagawang mabuti para sa Panginoon, mas marami siyang magagawang mabuti para sa Panginoon. At mas lalo niyang mamahalin ang Panginoong Yesus. Magiging kamukha niya ang Panginoong Yesus. Kaya naman, kamukha ni Abraham, kailangan natin ang strength. Strength sa ating pananampalataya. Na piliin natin ang righteousness na ibinigay sa atin sa pamamagitan ni Jesus. At hindi ang righteousness na nanggagaling sa atin o sa ibang tao. At ito ang nagbibigay ng maturity sa atin. Palagian tayong tumingin sa krus ng ating Panginoong Jesus. Kung ikaw ay nandito at walang saving relationship kay Jesus, kailangan mong makita na hindi mo lang nilalabag ang mga kautusan ng Diyos, kundi pati ang iyong pagdidepende sa iyong mabuting gawa, pagiging reliyoso upang tanggapin ka ng Diyos, yun po ay kasalanan din sa harapan ng Diyos. Kaya naman kung ikaw ay lalapit kay Jesus para sa iyong kaligtasan, hindi mo lang kailangan talikuran ang paggawa mo ng kasalanan, kundi kailangan mo rin talikuran ang iyong pagdidepende sa iyong mabubuting gawa upang tanggapin ka ng Diyos. At magdepende ka lamang sa Panginoong Yesus na siya ang nakasunod ng perfect sa mga kautusan na hindi mo nagawa. At siya nagbayad ng kasalanan sa krus upang kung ikaw ay mananampalataya sa Kanya, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Tayo po ay manalangin. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita na ipinapakita mo sa amin ang maraming kasalanan sa aming puso. Ipinapakita mong malinaw sa amin kung sino kami. Na maraming pagkakataon, Panginoon, hindi namin nakikita dahil sa dami ng kasalanan sa aming mga puso. Ay hindi ikaw ang aming sinasamba. Maraming mga idol sa aming mga puso na iniisip namin sila o siya ang magbibigay ng value at kahulugan sa aming mga buhay. Tulungan mo po kami dahil ito ay nanggagaling lamang sa iyong Holy Spirit na magkaroon kami ng tamang pangunawa sa kung papaano nagpa-function ang aming sinful heart. Tulungan mo po kami na makita ang aming mga sarili. Dahil nahihirapan kami, Panginoon, dahil nakatago ang mga kasalanan, hindi namin nakikita. Kaya naman, tulungan mo po kami, Panginoon. At ikaw lamang, ang iyong Holy Spirit, ang makakagawa nito. Na ipakita mo ang aming mga kasalanan, bigyan mo kami ng humility, at dali-dali kaming lalapit sa krus ng aming Panginoong Yesus upang doon kami mag-worship. Maranasan namin ang joy
at satisfaction sa aming kaluluwa. Maranasan ka namin, Panginoon, sa aming mga buhay. At ito ang magbibigay ng Christ-likeness sa amin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen.